Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, teka, ayusin natin ng konti yung buhok ko. Pag-uusapan po natin yung allegedly deleted post ni Jae-young about sa anniversary nila nung asawa niya. Kasi meron pong kumakalat po na balita rito, kung nasundan nyo po yung ating serye tungkol dito. Parang meron talagang nangyari. Pero of course, these are all speculation. Kung ano lang yung nakita natin sa video, tas kung ano lang yung sinabi ng mga taong malapit dito. Halimbawa, yung sinabi ni Marvin Favis or yung sinabi ng mga tao na nasa paligid nila. Yun lang yung pwede nating anuhan dito, bigyan ng pansin. Ang nakakataka kasi, after 16 minutes, dinilit na daw agad to ni Jae-young. Sabi dito sa Reddit, maraming salamat pala sa Reddit, palakpakan nyo muna yung mga sarili niya. Dahil sa inyo, kumikita ko lagi. Jae-young just deleted his anniversary greeting post to his wife na puno ng hate comments ang comment section thoughts. So, si Jae-young kasi, pristine kasi yung ano nito yung image nito sa tao. Hindi naman yan parang ako na polarizing yung aking yung persona dito sa YouTube, diba? You can hate me, you can love me, but you know, pwedeng in between lang, pwedeng sakto lang. Si Jae-young kasi mas lamang yung mas maraming mas mahal sa kanya kaysa sa hate. Isang example na naman ng sobrang mahal ng tao sila. Yan, sila Malupiton, sila Boskong, di ba? Minsan nagkakaroon ng issue kasi eto talaga, ang iba kasi halimbawa, ikumpara natin to mamaya kay Boskong, pero mamaya na, anuhin muna natin yung issue sa Reddit. Sabi dito, the hates are valid sad cause he did it to himself, his own downfall. Eto, sabi ni decision number 835. Pero why naman deleted yung anniversary greetings? It seems guilty talaga. Okay. Just goes to show you na ano talaga purpose ng greeting. It wasn't to greet his wife. So, he can clean his image. Well, sige, laruin natin tong opinion na to. Kasi nga, fundamentally kasi family vlogger sila. Alam nyo, hindi na nga, sigurado ko sa inyo, lalong-lalo yung mga bagong fans ni Jae-young, alam nyong rapper siya, pero mas kilala nyo siyang vlogger, di ba? Parang ako, karamihan sa mga nakikinig sa akin noon, kilala ko as doon sa Victor Magtanggol, yung comedy. Pero meron din mga taong kilala ko sa politics, anti-DDS, alam mo yon. So, pero si Jae-young kasi mas kilala siya bilang family vlogger. So it is very important to keep yung kanyang pagiging family vlogger. Now, ang issue kasi dito, hindi pa kasi nagsasalita ang Ong Fam in relation dito. 'Di ba? Ayan no, wala talaga silang wala silang hindi sila nagsalita rito. Siguro they're just waiting for it to die out kasi ganoon naman dito sa social media, after 2 weeks mamamatay na yung issue na yun. Parang kay Chloe tsaka kay Dudut, 'di ba? Halos wala nang siguro with the exception of myself, wala kayong naririnig na kahit ano, 'di ba? So pero once na mag-post diyan si Chloe, ay alam na. Balik na naman yan sa issue, 'di ba? Or at least maraming magtatanong sa kanya. Agree, he could have posted a statement na sana regarding what happened to end the controversy, kaso wala Ano ba namang statement ang ibibigay niya? Bulag lang ang hindi maniniwala, wala siyang ginawang kababalagan. So, marami kasing nagde-defend kay Jae-young, especially yung mga tao doon. Kaso kasi, mahirap kasi talagang pabulaanan kasi may video Mahirap din kasing, especially kung lalaki ka, gets mo yung ginagawa ni Jae-young Pero, you know, siguro there's something more to it than meets the eye. Siguro may something doon na hindi natin alam. I just don't know. Pero ako, of course, benefit of the doubt na lang siguro kay Jae-young. Kasi hindi natin masabi kung ba't niya ginawa talaga yun Pero again, kung titignan mo yung sinabi ni Marvin Favis na hindi daw kilala siya ni Jenny, yun lang. Kasi ako, yun yung pinanghahawakan ko yung statement ni Marvin Favis kasi may direct siyang nakausap niya talaga si Jenny, yung taong nandun sa and kung verbatim yung kumbaga kung walang lost in translation, kung ano lang yung napag-usapan, well, yun talaga yun. Okay, he did it to himself. Sabi dito, ikaw ba naman sabihin sa kailan anniversary niyo ni Jenny?
Anivertas ng babae. Ayan. So, yan yung sinasabi ng Reddit, ha. Ang daming upvotes, ha. Ang laugh ko. Tapos, tapos to think na days lang nakalipas yung anniversary at birthday ng bunso niya. Grabe ang lala. Inang yan. Ang bilis kasi ng kamay niya, eh. May video na pinasok sa loob ng damit. Hindi ko nakita yan, ha. Totoo ba yan? Diyos, may harap-harapan na kabastusan na kinakasama at anak. Well, hindi ko alam yan. I suddenly saw a vid of Alex G na pinagsasilosan daw ng husband niya si Mikey, itong si Jeong. At time never si Jeong. Well, yan yung hirap kasi. Siguro, ano na lang siguro. Madami-dami pa kasi ito, di ba? Ito. Yung maraming upvotes. Ito. Yung Jeyo, anak ni Johnny. Sorry, describe the family tree nila. Nakakatamad kasi mag-backtrack, eh. From what I read sa comments, hindi anak ni Jeyo si Gio. Anak ni Janice sa unang asawa. Talaga ba? Then kaya Ong si Janice kasi Ong din daw yung surname ni Janice. So Ong siya. Hindi ko lang sure if kasal, hindi ko alam. But Dudong is his yung baby nilang bunso. Okay. Si Jeremiah Ong nagsabi rito na no weapon is formed. Ano ba to? God knows the truth, I will stand you with you, Dad. Okay? So, etong si Jeremiah Ong, mukhang pro-daddy siya. Well, gano'n naman talaga. Hindi natin kasi alam talaga yung totoong storya. Fan account lang yan. Fan account lang pala. Sabi nitong ni Fuzzy Race. Okay? In denial pa yung bata, syempre nilulook up niya si Jay. Hindi natin alam kasi wala nga silang Ngayon kasi mga Lods, siguro let's talk about this na. Okay na tayo sa comments. Tayo naman na mag-commento rito. Kasi at this point kasi, nandun na sila sa damage control na tinatawag. Kasi nga, may insidente. Yung insidente na yun, polarize yung opinion ng tao na hindi sila sanay makuha. Like for example, ako, pag nag-post ako ng about, halimbawa, anti-Duterte yung post ko, sigurado, marami mang-hate doon. Sanay na ako ng ganun kapag dahil alam ko naman kasi na napaka sikat na figura si Duterte dito sa ating bansa or yung political stand na yon. So you kind of expect that doon sa sa teritoryo ng pagkokomentary. Pero eto kasing kila Jeyo kasi hindi siya polarized, one-sided siya. Gets nyo? One-sided in the sense na pag nag-post sila, lahat ng tao feel good vibes sila. Kaso ngayon, hindi ganun yung nangyayari. Nagiging polarized yung opinion ng tao. Merong mga tao na nagagalit sa kanila, meron din ng mga tao na nagde-defend sa kanila, di ba? So, ang nangyayari, kung ganun yung storya, siguro hindi nila alam kung paano i-manage yung hate. So, balik tayo, di ba sabi ko kanina, balik tayo dun sa kay Boss Kong. Si Boss Kong kasi, yung huling issue niya na ganito, na binabash siya, is yung sa Solid North, di ba? I think napag-usapan na natin to dati, hindi ko lang alam kung na-detalye natin Pero, yung Solid North na yun, ang nangyayari doon, kasi sumama sila doon sa rally, di ba? Tapos nag-Solid North sila. So, ang nangyari, nabash sila ng mga tao, di ba? So, ang point ko doon, mga Lods, ang nangyari, nag-off ng comment section si Boss Kong doon sa post nila about sa flood control, di ba? Kasi sumama sila sa EDSA So parang kino-call out sila ng tao na bakit gano'n nag-Solid North ka? Kasi ang alam ng tao ang Solid North kay BBM yan. Well, hindi ko alam. Hindi ko pa kasi na kakalkal na masyado yung Solid North na yan or kaalyado nila BBM yon. So parang ironic yung dating ni Boss Kong doon. Pero tandaan nyo, yung issue na yon is not related sa pamilya ni Boss Kong. Hindi yun yung fundamentally kung anong klaseng vlogger sila. Gets nyo? Kasi fundamentally sila Boss Kong is a family vlog sila or lifestyle vlogger sila. So kung magkaroon man sila ng issue na malayo sa bituka or dun sa main content nila, parang walang pakialam yung tao in the long run, 'di ba? Kasi ngayon hindi na natin napag-uusapan yung Solid North na yun Kumbaga naka-move on na lahat doon So sa 2028 na lang, tingnan natin kung ano yung magiging decision ni Boss Kong. Pero dito kila Jeyo Ong kasi malapit to sa bituka. Bakit? Kasi nga, family vlogger sila
So ang vina-vlog nila is family nila. Yun yung content nila. Now, kung nagkaroon ng problema sa family, talagang magkakaroon ng sobrang polarized na opinion ng tao. Gets nyo? Meaning to say, merong mga tao na mambaba sa kanila, meron naman mga tao magde-defend sa kanila. At this point in time kasi, ulitin ko, nagda-damage control sila Jeyoong eh. The fact na nag-post sila nito, tapos may mga komentong bad comments na kailan anniversary nyo ni Jenny, ibig sabihin talaga, they're trying to ride it out. They're trying to, kasi lahat naman kasi ng issue sa social media, eventually natatapos yan. Walang panghabang buhay, di ba? Walang panghabang buhay na issue dito sa social media. Pwede kayong, kunyari, may beef kayo ng isang tao, pero hindi pa rin, nagkakaroon ng diminishing return yan, mga lods eh. Gets nyo? Hindi yan forever eh. Na issue eh, 'di ba? Kumbaga, eventually magsasawa ang tao dun sa issue na yan tapos mag-move on sa ibang bagay. Ganon din yung I think ginagawa nila Jeyo dito. Kung dinilit talaga nila to at gusto na lang nila mag-move on sa ibang bagay. So, now, hindi kasi talaga natin alam kung ano yung storya nila behind the scenes. Baka prank, 'di ba? Sabi nga nila baka prank daw eh. Or meron ako nabasa ko lang naman to Baka kasi okay lang sa kanila yung ganun eh. Yung parang pag nasa bar parang mag-loosen up. Baka ganun yung storya nila. Hindi ko rin alam. Pero ang point dito, sana Jeyo addresses this. Pero kung hindi naman, just move forward. Mag-post na lang uli sila. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lord.